Mapagpalang araw po sa bawat isa. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na ang ministeryong ito ay isang ministeryo na inilagay ng Panginoon sa aking puso. Ito po ay ang Feasting on the Divine Verses. Ito po ay pag-aaral ng Biblia sa maiksing paraan na tatalakay po ng mga mahalagang paksa na may kinalaman po sa buhay ng isang mananampalataya. Isang talata, dalawang talata sa banal na kasulatan na sa maiksing oras aking pong ibabahagi upang tayo po ay makinabang spiritually at maging malaking tulong po sa ating paglago sa ating pong spiritual life. At ang unang paksa po na nais kong talakayin ngayon ay ang isa sa bagay na nakakalimutan po at hindi napapahalagahan ng napakaraming Kristiyano. So our topic for today is about prayer. Because I believe prayer is very important in the life of the believers. Meron pong mga ngaral na nagsabi, at nakikita ko po ang wisdom sa kanya pong sinabi, that a Christian without prayer is like a tree without root. Ang ibig sabihin po, ang isang Kristiyano na weak ang kanyang prayer life o walang panahon para sa panalangin ay Kristiyanong mahina, walang lalim sa kanyang spiritual life. Ngayong sandaling ito, nais ko pong gamitin ang isang talata sa Biblia na magdadala po sa atin sa realization na napakainam kung ma-enjoy po natin ang ating prayer life. Ito po ay ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan. Makikita po natin ito sa Jeremiah 33:3. Bagamat ito po ay panawagan ng Diyos sa kanyang bayan, nakikita ko po na ito ay applicable sa mga mananampalataya. Sapagkat tayo po ang tinuturing o kinikilala na people of God sa modernong panahon ito. Sa Jeremiah chapter 33 and verse number 3, ang sabi po ng Biblia, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." So ito po ay paanyaya ng ating Panginoong Diyos na nakikita ko po na ito'y paksa tungkol sa panalangin. Paanyaya ng pagtawag sa Diyos. At hahati-hatiin po natin ang talatang ito upang higit nating ma-enjoy ang nilalaman. Ang unang bahagi po ay ang paanyaya ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan. Ang sabi po niya, "Call unto me." So what I would like you to see in this statement is the asking privilege of the godly. Ang ibig sabihin po, yung pong pribilehiyo natin na tayo po'y makatawag sa Diyos. Bagamat alam po natin na napakaraming mga taong tumatawag sa Diyos, pero sa liwanag ng banal na kasulatan, tanging ang mga anak lamang ng Diyos ang binigyan ng karapatan na tumawag sa Kanya. Ito po'y nasasaad sa aklat ng mga taga-Roma, Romans chapter 8 and verse number 14. "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." So ito pong talatang ito ay nagpapakita na ang mananampalataya sa panahong ito ang may pribilehiyo na makatawag sa Diyos. Kung maaalala po natin, in Matthew chapter 6, nung itinuro po ng Panginoon ang patungkol sa panalangin, ang sabi po niya, "When ye pray, say, Our Father." It means, our relationship with God is very important sa ating pong pagtawag sa Kanya. So ang panalangin po ay pribilehiyo ng mga anak ng Diyos. Ang tanong, paano po ba tayo magiging anak ng Diyos? Ito po ay sa pamagitan ng matapat at totohanang pagtanggap sa Kanya. Pagtanggap kay Jesus ng buong pananalig bilang tagapagligtas. John 1:12, "But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Call unto me. Ito po'y panawagan ng Diyos sa Kanyang bayan, panawagan ng Diyos sa Kanyang mga anak. At kung ikaw ay Kristiyano, what a privilege na tayo po'y pwedeng makalapit sa Diyos anytime.
na tayo po ay may access sa Kanya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag po nating sayangin ang pribilehiyo na tayo po ay makapanalangin sa Diyos. Again, the invitation is very, very clear. Call unto me. Every believers, the people of God should really enjoy the privilege of prayer. Call unto me, the asking privilege. And then sa second part, ang sabi po rito, and I will answer thee. This is the assuring promise. Nandoon ang paanyaya na tayo tumawag sa Diyos. Ang sabi niya sa kanyang bayan, tumawag kayo sa akin. At ang Diyos po ay nagbigay ng garantiya na ako ay sasagot sa inyo. Call unto me and I will answer thee. The assuring promise. I remember in Matthew chapter 7 and verse number 7, the Lord Jesus Christ said, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Tatlong larawan po ng panalangin. Okay? Asking, seeking, and knocking. But what is important in this particular verse is the assuring promise of our Lord. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Mga kapatid, mga tunay na mananampalataya, wala pong dahilan upang tayo po'y mag-alinlangan na tayo po ay sasagutin ng Diyos sa ating panalangin. Yun po ang kanyang pangako. Call unto me and I will answer thee. Tiyakin nga lamang po natin na ang ating pong panalangin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Tiyakin po natin na maging ang motibo ng ating paghingi ay tama. Sapagkat meron din pong mga example sa Bible na bagamat sila ay tumatawag, bagamat sila ay nanalangin, kahit Kristiyano pa po tayo, kapag ang ating pong panalangin ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi po niya tayo sasagutin. Well, ang pinakasimpleng guideline po sa prayer, we need to pray na ang ating pong panalangin should be addressed to the Father. When you pray, our Father. And in John chapter 14, maliwanag po ito na kinakailangan po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa Romans chapter 8 and verse number 16, ito'y kinakailangan na sa gabay ng banal na Espiritu. Kaya ho sa isang simpleng pagbibigay ng gabay sa panalangin, ang panalangin ay dapat addressed to the Father through the guidance of the Holy Spirit and in the name of our Lord Jesus Christ. John chapter 14 verses 13 and 14. So, napakahalaga po na ang panalangin po para tayo makatiyak kasi walang problema sa Diyos. I am very sure that God is very true in His promise, and then the assuring promise, ang sabi po niya, and I will answer thee. Tiyak na sasagot ang Panginoon. Kasabikan po ng Diyos na tayo'y makipag-usap sa Kanya. Kasabikan po ng Diyos na tayo po'y tumawag sa Kanya. Kaya wag po nating sayangin ang pribilehiyo na tayo po ay makatawag sa Diyos. At tayo po sa ating pagtawag ay huwag mag-alinlangan at panghawakan po natin the assuring promise of God. And I will answer thee. Kaya nga po kapag tayo nagpe-pray, di ba? Ang isang maganda, yung nagiging kagawian din po natin na pinasasalamatan natin yung mga tugong panalangin ng Panginoon, yung answered prayer po. Sapagkat yan po ang ating Diyos. Pero katulad ng binanggit ko po kanina, we should be reminded that we need to make sure that every time na lalapit po tayo sa Panginoon, kinakailangan tama po ang ating puso at ang ating pong motibo. May mga ilang bagay po na gusto ko lang banggitin sa paksang ito. Ang sabi po ng aklat ng mga awit, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Doon po sa aklat ni James, ang sabi niya, ye ask and receive not because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Maaari po tayong may ipinapanalangin na hindi po kumbinsido ang Panginoon sa ating pong motibo. Hindi po sang-ayon ang Panginoon sa ating pong motibo. So, ang aking pong nais, bigyan ng diin sa paksang ito, ang sabi po, call unto me the asking privilege. Particularly of the people of God. Okay? Pangalawa po, and I will answer thee, the assuring promise. Panghawakan niyo po ang sinabi at pangako ng Diyos na siya ay sasagot sa atin.
And then sa later part, ang sabi po, and show the great and mighty things which thou knowest not. Okay? We can see here the amazing power of God. Na ang Diyos po ay may kagilag-gilalas na kapangyarihan na wala po siyang hindi kakayaning gawin as long na ang ating pong hiling ay ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 and verse number 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Kaya sabi ko nga po, once natiyak mo na ang panalangin mo according sa kalooban ng Panginoon, ang sabi po ng sulat po ni John, He heareth us. Kaya pwede kang humirit, ng humirit, ng humirit. Why? Because we have that assurance that God heareth us. Kaya yun po ang ating panghawakan. At sa buhay panalangin, ang napakaganda po ay yung makarating po tayo doon sa level na ma-enjoy po natin yung mga mahirap ipaliwanag na ginawa ng Panginoon. You know, ang ating pong Panginoon, ang mga paborito po niya ay yung mga imposible. Diba? Ang pinaka-challenge po dyan, yung mga mahirap na bagay, yung mga imposibleng bagay. Pag tayong tao ang nag-usap, maraming mahirap, maraming imposible. Pero pag kalooban ng Diyos ang pinag-usapan, ayon na rin sa kanyang salita. Muli po, balik-balikan po natin ang talata. Call unto me the asking privilege, and I will answer thee the assuring promise, and show thee great and mighty things which thou knowest not, the amazing power of God. Marami po kayong po pwedeng makitang halimbawa sa Biblia na yung pong mga imposible at mahirap na bagay dahil po sa gabay ng Diyos, dahil po sa kapangyarihan ng Diyos na papangyari po. Ganon din po, hinahamon ko kayo mga kapatid, na kung ikaw ay naniniwala at totoo ka at tapat ka sa iyong pagkakristyano, huwag mong sayangin ang pribilehiyo na ikaw ay makatawag sa Diyos. At kung ikaw ay tumatawag sa Panginoon, huwag mong ipakita sa Diyos na ikaw'y nagdududa sa Kanya. Kumbaga po, kapag tayo nanalangin, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kapag tayo po'y nanalangin, ang sabi po ng Bible, ariin natin na ito'y ating tinanggap na at ito ay ating kakamtin. Panghawakan po natin ang pangakong tumitiyak ng Diyos. Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Humanap ka, ikaw'y makakasumpo. Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. And then, the amazing power of God. Kung naniniwala ka, anumang hirap ng sitwasyon mo, na ang hihilingin mo ay kalooban ng Diyos, lumapit ka sa Diyos ng walang pag-aalinlangan, at ikaw mismo ay mamamangha sa magiging pagtugon ng Diyos sa ating pong panalangin. Muli po, isang simpleng paksa ng Biblia, panalangin. Pero kamusta ka, kaibigan? How is your prayer life? Malakas pa ba ang iyong prayer life? Baka ito pong pribilehiyong ito ay isa sa nasasayang na pribilehiyo mo bilang anak ng Diyos. Let us enjoy the privilege of prayer. Let us continue to come to the Lord with faith in our heart na anuman po ang ating mga kahilingan, ang Diyos ang nangako, tayo po ay Kanyang sasagutin. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Let us enjoy the mighty things of God. Let us enjoy the privilege of prayer being a believer. I hope and I pray na ang paksang ito ay nagbigay ng hamon at magpatatag sa inyong buhay pananalangin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos.